Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on 1 Corinthians 15, verse 33. Praise the Lord. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Ayan. So, isa po itong warning sa atin lahat. Be not deceived. Huwag magpadaya. Evil communications corrupt good manners. Isa itong warning ng Diyos sa lahat sa atin. Kahit meron na tayong natutunan sa kanyang mga banal na salita, kahit meron na tayong good manners, pwede pa rin itong sirain ng dyablo, ng ating kaaway, by evil communication. What is communication? Communication, that is exchange of idea, exchange of feeling, exchange of information. It might be verbal, it might be virtual. Tulad nito, nag-live tayo, merong nakikinig ngayon. So, tumatanggap sila ng information by the Word of God at mag-comment sila ng praise the Lord or hallelujah, amen. So, nagbibigay sila ng expression sa kanilang naramdaman after hearing the Word of God. So, kaya communication, it is an exchange of information, idea, news, or feeling. Ngayon, ang bantayan natin, itong evil communication. Communication siya, pero evil. Kailan ito maging evil? Pag yung communication na yan, maghahatid sa iyo o mag-aakay sa iyo sa pagkakasala. Kaya ang sabi diyan, be not deceived. Ano yung mga bagay-bagay na maghahatid sa atin sa pagkakasala at ito'y maging sanhi na hindi tayo maging katanggap-tanggap sa kanyang kaharian? At habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, mahahadlangan yung ating mga dalangin sa ating Panginoong Diyos according to Isaiah 59 verse 1 and 2. Basahin natin. 1 Corinthians 6:9 hanggang 10. Praise the Lord. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So ito yung mga example na by that communication, this might lead you or leads you to this kind of direction. Mag-ingat tayo, magbantay gyud tang tanan, ayaw gyud pag-isi-isi sa communication. Especially, that is evil communication. Malaman mo naman yan na evil communication dahil maghahatid sa iyo sa pagkakasala. So, ang sinabi dito, be not deceived. Huwag magpa-deceive. Huwag magpa-linlang. Huwag magpadaya. Hindi nyo ba alam na ang hindi matuwid, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos? Baka nakalimot ka? Baka binulag ka? Baka nakonbinsi ka sa evil communication na itong mga bagay na ito mahulog sa unrighteousness at hindi yan katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos? Una, neither fornicators. Napakalaking, alam mo kasi, ang fornication, you have sinned against your own body. Nagkasala ka sa sarili mong katawan. At hindi naman basta-basta yan magawa kung walang
communication na mangyayari sa buhay mo. So, bago mangyari yan, there is communication. Pag yan ay maghahatid sa iyo sa ganyang uring pagkakasala, that is already evil communication. Kailangan hintuan mo yan, ang communication na yan, kung hindi pa nangyayari. Kailangan stop it, cut it off, do not continue. Kaya sigurado, maghahatid yan sa iyo sa fornication. Kaya napaka-importante sa atin na huwag nating kalimutan. Huwag nating ipikit ang ating mga mata. Huwag nating ibingi ang ating mga pakinig. Huwag nating baliwalain sa ating feeling. Pag yan ay maghahatid sa iyo sa ganyang klaseng pagkakasala, huwag mong baliwalain yan. Ni huwag mong ituloy. Isa yan, fornicator. Kaya mag-ingat sa communication. Meron ding communication na hindi real time. Tulad niyan, after I live, may mga membro na umuwi sa bahay late. So, binuksan nila ngayon yung ating channel sa YouTube. Naka-upload na yung live natin ngayon. Makinig sila. Kahit hindi siya real time, but they made communication, good communication kasi Word of God eh. So they can still receive information and they can still make their comments. Kung anong feeling nila, anong expression nila, anong sabihin nila, mag-praise the Lord sila, kung anong mga testimonies nila. So that is an exchange of idea, information, or feeling. So maraming mga nasa internet na matagal na naka-upload, pero evil communication. Huwag kang magkumpiyansa. Yung bacteria, yung seducing spirit, active pa rin yan. Pag binuksan mo yan, magkakas yan sa iyo ng maraming masamang espiritu. Kaya, ang sabi dyan, be not deceived. Praise the Lord. Huwag magpadaya. Establish judgment in the gate of your heart. Hate the evil. Love that which is good. Pag sinabing hate the evil, malayo yan sa damdamin mo. Malayo yan sa gawa mo, sa isip mo, sa puso mo. Pag sinabing love that which is good, yan yung hinahanap mo. Yan yung kinaliligaya mo. O, kaya ito evil. Evil communication, corrupt good manners. Ano pa? Idolaters. Pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. There are so many countries in this world, and each country has different belief of religion. And most of the countries having their own idols. Baka mahawaan ka sa kanilang ideology, sa kanilang belief. At hindi lang sin of idolatry, having graven images, worshiping them, bowing yourself before them, but anything that will serve us more than God, yung bang naging higit siya sa Diyos, that is idolizing something. Pwede tao, pwede trabaho, pwede business, pwede ano-ano. Anything that will hinder sa Diyos, yun ang sinasamba mo. Mag-ingat sa ganong impluensya. Adulterers. May mga tao na narinig ko, before, ang babae, ane sa lalaki. Nung nagkaroon ng kaibigan na adulterer, nagtaka na lang yung husband.
natuto ang kanyang asawa magkabit. Kasi meron siyang ka-communicate na adulterer na babae. Dahil sa kanilang communication, hindi niya napansin na ano siya, na nag-cast yung masamang espiritu sa kanya ng evil influence. Yung pagiging good manner niya sa kanyang husband, being faithful to the husband. Wala man dyan ang husband niya, matagal man mag-uwi, faithful pa rin siya. Nahawaan siya doon, natuto siya doon. Kaya mag-ingat tayo sa mga communication, lalo't na sa evil communication. Huwag magpadala. Be not deceived. Alala niyo yung may tumukso sa akin na babae doon sa Manila. Communication man yun. She talked to me, she inquired to me, and I answered her, but she shared her feeling. Wala na raw siyang boyfriend. Pwede ko ba daw siyang i-comfort? Ngayon, sabi ko, oy, this is another thing. Maglilid ito sa akin sa fornication. Lalo't na nagsabi na siya sa akin na pasyal niya ako sa UP, pakainin niya pa ako sa Jollibee, punta kami sa bahay niya, free kami magawa kung anong gusto namin gawin. After magawa namin yung isang bagay, fornication, wala na akong panagutan sa kanya, kalimutan niya rin ako. Kumbaga pa, no obligation. So that communication, evil communication. So kailangan mo yang i-avoid. Kailangan mo yang putulin. Be not deceived. Praise the Lord. Huwag kang magpa-deceive. O lalot na tayo ngayon, married na tayo. Like myself. Nag-iingat ako. O, may mga babae mag-text sa akin, may mga problema. Magtatapat sa akin. O ako, meron akong limitation na magsagot. Hindi yung magsagot ako na parang gentleman nga, kung sinong gentleman. Ay, kung mahulog yung loob ng babae sa'yo, huwag naman oversweet. Alam mo na ng babae, pag mahipo yung puso niyan, baka maano yan. Mabingwit mo yan. O, ditukso yan sa buhay mo. So, yung communication, huwag tayong magkumpiyansa. Pag makita mo na will lead to fornication, kung ulitaw, dalaga ka, kung mag-lead yan sa adultery, kung married ka, careful ka sa communication na yan. Alot na kami mga pastors. Maraming mga babaeng kumpiyansa sa amin. Magko-confide sa amin kahit yung mga intimate matter. Kung hindi kami marunong mag-shield sa sarili namin sa communication na yan, baka maya-maya. Tingnan mo si Pastor Jongjong, may nagsisimba. Tinapat talaga siya. Alam mo, Pastor Jong, crush kita. Kaya pag dumadating yung babae, nagtatago na siya. Natamawag yan sa akin. Pastor Chit, anong gawin ko dito? Itapatin mo yan. Ma-impyerno kayo pag meron siyang ganung klaseng intention sa'yo. Kung hindi man siya makasimba na hindi matanggal yung crush niya sa'yo, huwag na lang siya magsimba. Tapatin mo yan. Huwag mo i-tolerate yan. See? Kaya, it doesn't matter what age. Ang tukso, walang pinipili na edad. Effeminate, yung mga bakla, nakakaano yan, nakakahawa yan. Huwag ka makipagkaibigan sa kanila, kahit babae ka o lalaki ka. Maniwala ka, ang masamang espiritu niyan, hindi basta-basta. Maraming magkakas yan. Kaya mag-ingat sa iyong kausap. Mag-ingat sa iyong kachat. Mag-ingat sa iyong kahalubilo o kaibigan. Mag-ingat ka. Pag hindi mo siya nadala ng advice, magbagong buhay. Out of your kindness, kaibigan mo siya out of your love, divine love. Pag ayaw niya, let it go. The Bible says, a man that is heretic after first, second, third
warning, reject. Hindi kay tuloy-tuloy pa rin yung communication mo. Ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng contamination sa kanya. Bakit tumarami yung bakla? Hawaan. Bakit tumarami yung tumboy? Hawaan. Anong namamagitan sa kanila before sila nahawaan? Communication. Exchange of information, exchange of feeling, exchange of idea. Doon sila nahawaan. Alala niyo meron tayong trainees dito, si Liro at saka sino yung kapatid niya. Bigla na lang nalaman ko, diyan nagtrabaho sa Kulasas. Naka-step in na, lalaki yan, naka-step in na. Bakla na. Namatay yun. Iwan ko kung naka-recover ba yun. Saan niya nakuha yun? Communication. Evil communication. Kaya mag-ingat tayo sa cellphone natin. Ginagamit natin yan ng communication. Mag-ingat tayo sa iPad. Mag-ingat tayo sa laptop. Mag-ingat tayo ng mga may wifi. Kasi ginagamit natin yan communication. Kailangan marunong tayo mag-discern ng evil communication. If you cannot avoid that, you will be corrupt. Makukorrupt ka. Yung good manners mo, kahit puno ka pa ng bersikulo, kahit pa ipinanganak ka sa holy place, ikukurap ka ng masamang espiritu. Kaya, mag-ingat sa communication. Epiminate, malakas yan, hawa. Abusers of themselves with mankind. Yun na, bakla. Abuser of themselves with same sex. Thieves, magnanakaw. Meron kang maging kaibigan, ay huwag ka nang magbigay ng tithes. O, magnanakaw ng tithes. Baka mahawaan ka niyan. Baka maniwala ka doon kaysa sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. O magnanakaw ng mga bagay na hindi kanila. O mahawaan ka doon. Mag-ingat. Covetous. Ibig sabihin yan, greed. Drunkards. O yung drunkenness, makahawa din yan. Di ba maraming mga asawa nagrereklamo, Pastor Chit, yung husband ko lagi umuwi ng lasing. Bakit? Barkada. Hindi naman yan ganun noon. Bakit ngayon lasinggo na? Barkada eh. Nahawaan nga sa mga kaibigan ng mga lasinggo. Revilers. Yung mga nagsasalita ng mga hindi maganda. Extortioners. Like mga armadong tao, nag-extort sila ng mga tao, pinipirahan nila, hinuhold up nila. Shall inherit the kingdom of God. Huwag kang magpa-deceive nito kasi hindi yan makapasok sa kaharian ng Diyos. So anong warning ni Jesus Christ sa atin lahat? Basa. Matthew 24, verse 4. Praise the Lord. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. See, na walang tao mag-deceive sa iyo. Sinong tao na yan? Kahit sino. Kahit pamilya mo. Kahit close friend mo. Kahit ka-brother mo pa. Or ka-sister mo pa. Basta tao, pwedeng gamitin yan ng masamang espiritu na mag-deceive. Let no man deceive you. Praise the Lord. Kahit sino pa yan sila. Mga magulang mo, mga anak mo, kahit sino yan. Let no man deceive you. Huwag mong pahintulutan na may mag-deceive sa iyo na tao. Alam niyo ang gusto ng ating Panginoong Kristo? Yung ating communication. What kind of communication gusto niya sa atin? If it is evil, say no. If it is good, say yes. More than that is evil. Ibig sabihin yan, pag hindi ka makasabi ng no to evil, masama yan. Pag hindi ka makapagsabi yes to good, masama yan. Kailangan no to evil, always no. Hindi kay no ka ngayon sa evil, next year yes ka na.
Hindi ka yes ka sa mabuti next year, no ka na sa mabuti. Kaya anong sinabi dyan? Matthew 7:37. Praise the Lord. But let your communication be yea, yea, nay, nay, for whatsoever is more than this cometh of evil. Yes. Pag sinabing yes, always yes to good. Pag sinabing evil, always evil to the. Pag sinabing no, always no to evil. Let your communication yea, always yea. Let your communication no, always no. No to what? Evil. Yes to what? Good. Always yes to the good. Praise the Lord. Meron tayong tinatawag na consistency. Consistent ka. Yan ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayong maging katulad sa pendulum. Yung walang steadiness. Gumaganon. Hindi mo malaman kung saan siya. Yan ang pendulum. Ayaw ng Diyos yun. So, kailangan meron tayong consistency. Ay, wala mang magsusustain sa atin yan, except God. Kaya huwag kang kayong inawit natin kanina, near to the heart of God. Sin cannot molest. Hindi yan makatouch, makadumi sa iyo ang kasalanan kasi di ka nagpalayo sa Diyos. Kaya yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Huwag talagang, huwag pa, yung wave, mag-waver ka, huwag, kailangan steady. Praise the Lord. Okay, unang-una, bakit tayo huwag magpa-deceive? Basa. Galatians 6:7. Praise the Lord. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Yan. Huwag magpa-deceive, ang Diyos ay hindi mabibiro. Anong ibig sabihin yan? God is watching us day and night. Huwag kang magtago na akala mo makatago ka. Huwag kang magsikreto, akala mo hindi alam ng ating Panginoong Diyos. Pag yang ginagawa mo sa laman, aani ka ng kapahamakan. Pero yung gawa mo sa Espiritu, aani ka rin ng buhay na walang hanggan. Now, what are you sowing today? That will you reap next day. Kung ano yung tinanim mo ngayon, sa bukas, yan yung aanihin mo. Kaya huwag magpa-deceive. Praise the Lord. Kailangan talaga manigurado tayo. Ano ang ating tulad niya, may mag-communicate sa'yo, hindi mo naman asawa. Maya-maya, mas sweet ka pa doon kaysa sa asawa mong totoo. O kaya lalaki, makipag-communicate sa'yo, mas yung pananalita mo doon sa communication niyo sa text, takot ka masaktan siya, pero pag magsalita ka sa husband mo, para kang nagger sa lahat ng nagger. Hindi pwede yun. Walang makahigit sa sweetness sa mag-asawa. Praise the Lord. Because that is meant to each other. Sa inyo lang yan. Hindi yan pwedeng maipasa sa iba. Kasi pag maipasa mo yan sa iba, magkakaroon kayo ng communication. Sigurado. Maglilid yan sa adultery. 100%. So, be careful of communication. Praise the Lord. Ulitaw man ka, dalaga man ka. Magbantay ang tanan. Okay. Tulad niyan, may mga makikita ka dyan, mag-girlfriend, masyadong sweet, nag-akbayan na, parang higit pa sa mag-asawa. Ikaw, anak ka ng Diyos, holy place ka, bakit gayahin mo yun? Iwasan mo yung leading to fornication. Alam mo naman na merong feeling ang isa't isa. Tapos very close kayo. Iwasan yung maghapak-hapakan, mag-touching. Huwag niyong gawin yan. Praise the Lord! Pag natamaan kayo ni Valentino, sigurado yan, hindi na yan mapigilan. Mag-usap talaga kayo saan kayo magkita. Alam yung Valentino, yung merong pana. Pag mapana yung puso mo, sigurado yan. Kaya sa Valentino, sa mundo, puno ang hotel, puno ang motel.
Hindi yan mga mag-asawa yan. Puro yan halos. Mas marami pa dyan ang kabit. Mas marami pa dyan ang mga fornicator. Saya-saya ng babae, yung palang lalaki, 5 beses nang maghanap-hanap ng kanyang mga mabiktima. Puro ano yan? Karumihan. Kaya dito tayo, let us be pure in the Lord. Praise the Lord. Huwag magaya-gaya dyan sa sanglibutan. Tapos kayo malalaki, huwag kayo mag-short-short. Pakita kayo sa public. Huwag. Kayo mga young people, mag-motor kayo, mag-short kayo, kaya magsama kayo sa girlfriend, mag-short kayo, magpunta kayo ng beach, magpapakita kayo ng mga legs ninyo, huwag niyong gawin yan. Cover it. Be holy. Praise the Lord. Oh, iba itong napasukan natin. We are entering into the holy place. Kaya minsan there was a devotional, who shall dwell in your holy place? He that hath clean hands. Yung malinis ang kamay. Hindi yung mga hilig maghugas ng alkohol. Wala kang ginagawa ng karumihan sa mata ng ating Panginoong Diyos. So be not deceived. Let no man deceive you with vain word. Minsan, ingat kayo sa vain words, yung mga salita na, kaya nga, binarningan ako doon sa Hong Kong. Brad Chit, huwag kang magbiro-biro dito ng babae ng I love you kasi tutuhanan ka. Hindi ka napakawalan. Ibig sabihin yan, pag nagsabi ka ng I love you sa babae dito, markahan ka na nila, sisingilin ka talaga nila, hindi ka talaga nila pauwiin sa Pilipinas na walang mangyari sa inyo. So yung sinabi mo na ganon, mahulog yung vain words kasi hindi mo naman yung sinabi sa asawa mo. Or, married na ako noon ata, 2000 ako nakarating doon. O kung single ka, huwag ka magbasa-basa na magsabi ng ganon. Kahit pa boyfriend mo yan, or girlfriend mo yan, na maghahantong, pwede ka magsabi ng I love you, pero pag maghantong yan sa'yo sa fornication, huwag mo na yung pasukin. Praise the Lord. Pero iba kasi yung sa Hong Kong, uhaw daw mga babae talaga doon. So, let no man deceive you with vain words. Basa. Ephesians 5:6. Praise the Lord. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. See? Yung bang mga words na mag-aakay sa iyo sa disobedience to the law of God, do not commit fornication. Alam mo naman yung mga words na yan, communication, maghatid sa iyo sa fornication. Alam mo naman yung mga words na yan na maghatid sa iyo sa adultery. Huwag kang magpa-deceive sa mga vain words na yan. Praise the Lord. Tulad yan. Alam mo yung married yung tao, buhay pa yung asawa. Nakalagay dyan sa Bible. Kamatayan lang ang magpalabas sa kanya sa batas ng kanilang marriage kahit palagi natin naghiwalay sila. Tapos mag-communicate ka na magkaroon na kayo ng halos ng relationship. Huwag mong pasukin yan. Ano yan? Ma-technical ka yan sa judgment day. Praise the Lord. Kasi mula yan sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng pinandigan ng mga Islam na pwede sa kanila hanggang 4, basta may pahintulot sa original, ni-revise yan ni Jesus sa New Testament. Praise the Lord. Yung divorce na letter, sabi ni Jesus, from the beginning, hindi yan. Nangyari lang yan dahil sa katigasan ng ulo nila, consuelo de bobo. Kung merong divorce, kunting away nyo lang, hindi na kayo mag-reconcile, may divorce Di ba? Wala nang forgiving each other, divorce na Maganda ngayon, iba na naman. O di mag-lead yan sa iyo sa kalibugan. Mag-lead yan sa iyo sa lahat ng mga kalukuhan. Yan ang piniprevent ng Diyos.
Praise the Lord. Kaya therefore, mag-watch talaga and pray. Be not deceived. Sa mga vain words na yan, baka maghatid yan sa iyo sa puot ng Diyos, doon sa mga children of disobedience. Alam nyo, bakit careful tayo dito sa sanglibotang ito? Hindi lahat tao may takot sa Diyos. Hindi lahat tao makarinig ng salita ng Diyos, pinaniniwalaan at ina-apply sa buhay. Pag yan ang mga tao na yan masalamuha mo, sigurado yan, mag-create yan sa iyo ng tukso. Kasi wala silang takot sa Diyos. Basahin natin yan. 2 Thessalonians 2, verse 10. Praise the Lord. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. See? Hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng Diyos para sila maligtas. They refuse to believe, they refuse to obey, they refuse to keep the commandments of God. So these are the people that will deceive you. Ito yung mga tao mag-deceive sa iyo. Ito yung mga tao mag-impluensya sa iyo sa mali na direksyon. Alam niyo yung mga na-deceive ni Satanas na hindi naniwala sa pag-ibig ng Diyos para sila maligtas? Deceive sila. Ito yung mag-deceive sa atin na nandito kay Jesus. Bantayan natin yan. Basahin yan. 2 Timothy 3:13. Praise the Lord. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Yan. Deceiving. Sino yung mag-deceive? Yung mga na-deceive. Deceiving, that is action words. Nagdi-deceive ng ibang tao. Sino sila? These are the deceived, past tense. Nalinlang ng masamang espiritu. Sino yung nalinlang ng masamang espiritu? Ayaw maniwala sa Diyos, naniwala kay Satanas. Ayaw matakot sa Diyos, natakot sa terorista. I-terrorize ka ni Satanas, takutin ka ni Taning para susunod ka sa Kanya. Kaya inistudihan ko yung, why terrorists terrorizing people? What is their objective? Because they would like the world to follow their ideology by terrorists. Takutin nila. Yan ang masamang espiritu. Kaya nga the Bible says, God hath not given us the spirit of fear. Kung meron man tayong worthy na katakutan at dapat katakutan, yung Diyos na naglalang sa atin, siya yung may kapangyarihan magprito sa iyo sa impyerno. Doon tayo matakot sa Kanya. Siya yung judge. Siya yung nag-execute ng wrath. Puot. Hindi ka matakot sa Kanya. Huwag kang matakot kay Taning. Kasi ang objective ni Taning, gawin kang rebelde sa nirebildihan niya, gawin kang disobedient. Huwag, mali yan. Kaya, ganun po sa buhay po natin. At huwag mag-start sa maliliit na bagay. Maliit man lang yan. Wala man kaming ginawang masama, pero meron kaming communication. Pero saan patungo? Maliit man lang yan, wala man akong feeling sa kanya. Pero meron kayong closeness, hindi mo naman asawa yan. Maliit lang nagsisimula. Huwag magkumpiyansa sa maliliit. Bakit? Saan papunta yan? Basa. 1 Corinthians 5:6. Praise the Lord. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Yan, maliit lang. Pero makadamay sa buo na minasa. Kunti lang nga. Pero magdamay yan lahat. Kaya huwag magkumpiyansa sa mga kaunting bagay. Ano man lang ito. Hindi man talaga ito papunta doon, pero meron ng kaunti na sinisimulan. Saan pa papunta yan? Saan pala papunta ang malaki sa maliit? Saan pala papunta yung pagkakasala? Yung hindi umiiwas? Saan pala papunta yung magkaroon ka ng mabuntis ka
Pag meron kayong communication, meron kayong communication. So ganun. If ever we communicate, communicate to God. If ever we communicate, communicate to the good. Layuan natin lahat na communication na maghatid sa atin sa evil. Basa. Proverbs 9:6. Praise the Lord. Forsake the foolish and live, and go in the way of understanding. Yes, i-forsake mo yung kamangmangan. I-forsake mo ang mga kalukuhan. I-forsake mo lahat na hindi maganda na ihahatid sa iyo sa buhay mo. At mabuhay ka. Maligtas ka. Makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Sa katulad ng ating Panginoong Diyos. Worthy ka. Mabuhay ka. And go in the way of understanding. To depart from evil, that is understanding. Did you? Ginawa mo ba yan? Did you depart? Or, nag-depart ka na ba sa evil? If you have done, you have understanding. Pag hindi mo pa ginawa yan, you have no understanding. Ang sinabi dito, go in the way of understanding. Depart from evil. And that is understanding. Praise the Lord. Yan, manigurado tayo. Dahil patapos na rin ang sanglibutan, ang buhay din natin. Kanina nag-preach ako doon sa opisina ni Sister Susan. Nakasalamuha ko yung mga senior citizen doon. Meron na doon 80 anyos. Sabi ko, Nay, musta? Siya, Pastor, kailan ako imong mama ba? Kailan ka? Silingan ako. Presidente na muna sa among organisasyon sa senior citizen. Because good. Ayaw. Mo to nag-selfie me. Para na ako ipakita kay nanay. Ingon siya, Pastor, maayo ka no? Kay di ka magdaot o laing reliyon. Mabuti ka dahil di ka nagsisira ng ibang reliyon. Dahil yung Word of God lang yung binibigay mo para maligtas ang tao. Magtuko sa inyong simbahan. Oh, tingnan mo. Praise the Lord. Pupunta daw siya. Magsama siya kay nanay. Sabi ko kay sundo na mo si nanay. Communicate kay nanay. Kay isabay ka na mo. Kay sundoon gani mo. Di pwede nga di mo ihatod. Ihatod yun magbalik kung asa mo gisundo. Perting lipayan niya. Gamay na lang ng tuig nila. Nabili. Praise the Lord. Unti na lang. Kaya sa buhay natin, nako, pagsikapan natin. Yan mo si Brad Samuel. He thought he is just 32 years old, but in reality, he is 52 years old. Iba talaga. Pagdating ka ng 50, going up, yun yung 50 peak yan eh. Pag ganon, alam mo yung bundok, saan ang peak ng bundok? Kung saan huminto ang pinakamataas. Pag 50 mo, peak ka na. Anong tendency niyan pag bundok? Pababa na. Deterioration na yung, mag-deteriorate na yung lakas mo. Lahat na. Lahat ng pagkatao mo. Hanggang babalik ka na sa pagkabata. Hanggang mag-diaper ka na. Buti nga si Mami. The day na kinuha siya ng Diyos, sabi niya sa akin, Brad Chit, na nag-lunch kami doon sa Matina. Iampo, God, di ko gusto nga kwaon ko ni Jesus mo, agi pa ko bedridden, mag-antos ko niya kamo. Maluoy ko ninyo mag-alaga na ako. Kwaon man ko ni Lord Jesus, kanang di na ko mag-antos, pati kamo. Sige, may ampo na to nami. Praise the Lord. Pagkahapon namatay. Praise the Lord. Nag-casting out ako ng demons dyan sa SIR. Dumating yung misis ko, umiiyak. Nagsakay ng taxi. Yung kapitbahay namin ang nag-cater sa kanya. Uy, anong emergency nangyari? Dad, si Mami, wala na. Hala, may panaginip pa naman ako. Umuwi daw ako dito sa bahay, lifeless na si Mami. Pagdating ko, yun talagang image nakita ko, nakaupo siya doon sa wala na siyang life. Sabi ko, hindi man yan mamatay kung nandito ako. Kaya tinao ni Jesus, wala ako. Praise the Lord.
tama yung panaginip ko. Wala ako nung kinuha siya, pagdating ko lifeless na siya. Victory na angkin ni Mami. Granted yung kanyang hinihingi. Praise the Lord. Kaya, let us fill our years with careful. Mag-careful tayo. Be not deceived. Huwag magpa-deceive. Kasi, punuin na lang natin ang ating moments or time in glorifying God para magre-reflect yan mamaya doon sa atin. Pagtanggap natin ang kanyang kaharian. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Do not forget. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. There are so many kind of communications. Kahit isa dyan, huwag ka magpalusot ng evil communication. Iko-corrupt yung good manner mo na natutunan mo sa Diyos. Last verse. Ito ang gawin natin. 2 Timothy 3:14 hanggang 17. Praise the Lord. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scriptures is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto every good works. Praise the Lord. Magpatuloy tayo, huwag tayong huminto sa ating natutunan na nagbigay sa atin ng assurance of salvation, which is the Word of God. Sinong nagligtas ng babae sa Manila? Nakukunin na sana siya ng masamang espiritu. Naligtas pa siya. Sino yon? Si Alma. Sino si Alma? Nag-aral, estudyante sa Philippine Normal College. Anong nangyari sa kanya? Nagkaroon ng boyfriend ng security guard na buntis. Sabi ng mga magulang, anak, suportahan ka namin sa pag-aaral hanggang matapos, pero wag na wag mong gawin isang bagay. Ay nagbigay kasi ng ano yung magulang yung bang nag-threaten sa kanya. Ay masama pala yung ganun. Di mo alam nung mangyari sa anak mo Yung threatened na ganun, nakatatak sa isip puso niya, puslan man, mag-suicide na lang. Border yan ni Sister Juana Pabros. Kumuha siya ng muriatic acid kasi ang alam niya muriatic acid, pag yan ay niyarok mo, sunog baga mo, sunog puso, sunog lahat yung organs mo, acid yan Muriatic, tunaw nga yung makapal na ihi dyan sa inidoro, yan pang laman na malambot. Pagpasok niya ngayon sa CR, iinumin na niya. Pag open niya, naunahan man siya ng yung fume, pumasok sa ulo niya, napakasakit, napailag siya. Parang natauhan siya ba? Hindi natuloy. Pumunta siya doon sa sala. Ninakita siya doon sa ilalim ng center table ng maliit na Bible. Binuklat niya. Doon niya nabasa ang Acts. Basahin natin yan. Sige po. Acts 8:21 and 23. Praise the Lord. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Repent therefore of this thy wickedness, and pray God if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Yan. Wickedness ang iniisip niya na mag-commit ng suicide. Magsisi ka para mapatawad ka. Yun, sumama siya kay Sister Juana. Sinama niya doon sa kasunduan, Quezon City. Nagpa-pray dito sa akin, doon sa Quezon City. Nung nag-pray ako sa kanya, para daw siyang inaangat sa langit. Ang gaan na kanyang pakiramdam. Sabi ko, ganito. Humingi ka ng patawad kay Jesus, naghingi ka na.
Ngayon, maghingi ka ng patawad sa mga magulang mo. Praise the Lord. Hingi ka. Umuwi ka sa Cavite, Imos. Hingi ka ng kapatawaran. Huwag kang matakot. Ang instruction ni Jesus sa iyo, pagpasok mo ng bahay, sumigaw ka ng praise the Lord para matanggal yung masamang espiritu na nagbibigay sa iyo ng fear na magsalita ng totoo. Pagsabi niya, yun. Mabuti na lang kay boyfriend niya yung kinasal talaga sila. Praise the Lord. Kaya nagmahalan man sila. Paano kung hindi boyfriend? Kalimutan na yan. Importante na confide mo. Praise the Lord. Na-release mo ang masamang espiritu. Para hindi ka na, anong tawag yan? Hindi ka na mumultuhin ng sarili mong konsensya. Bakit marami nagsisuicide? Minumulto sa sariling konsensya because of the so-called unconfessed sins. Denounce the work of Satan. Denounce mo. Pag sinabing denounce, mo na. Ihayag mo na para mapatawad ka. Praise the Lord. Huwag kang matakot. Tingnan mo yung gobyerno. Pero mga mama, commander, police, chief of police, naman rin na priso akong anak, ang kaso druga. Unsa may mo na ako para makagawas siya. Unsay tambag sa police. Ingna ang imong anak, ang kuno niya, ang iyang sala na himo. Kay naay puruhan, mapamubo ang sentensya nga ipataw niya. Kay dili niya ang kunot, niya na-prove nga kuan, mabulok na lang ni siya didto sa kulungan. See? Anak po sa Diyos. Praise the Lord. Para ma-set free ka. I-acknowledge mo with all humbleness. Pag susulin ka ng taning, wag nakakahiya, wag nakakatakot. Tambakan ka ng lahat ng mga threatens. Nako. Hanggang hindi mo sundin yung dapat. Pag sinunod mo si taning, ang next naman niya, okay. Para matapos sulbad yung problema mo. Ganon. Nako, delikado. Kaya, ang Diyos ay nagliligtas, hindi nagpapahamak. Praise the Lord. Makinig ka sa salita ng Diyos. Huwag natin. Kaya nung kinonbinsi ako ni Mr. Yap Iping, na patayin na lang daw siya, ginagawa niya akong murderer. Sabi ko, I did not come to kill, sabi ko sa kanya, but to heal, to save. O di ba? Na-save siya, na-heal siya, na-Christianize pa siya. Praise the Lord. Before he passed away, yung pagka-pass away niya, hindi naman siya pinatay ng tao, kundi pinahinga siya ng Diyos sa kanyang pagpapagal. Kaya sa buhay natin, very important, huwag magpadisip. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.